Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ako po si Pastora Mailan Sarmiento ng CRC Summerfield Daughter Church. Narito po muli tayo upang makinig sa ating tinapay mula sa langit. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat sa panibagong umaga, sa panibagong kalakasan at dalangin po namin ang salitang itong aming pagbubulayan ay magkaroon po ng malaking impact sa aming buhay. Salamat sa iyong salita, Lord, na aming gabay at kalakasan sa bawat araw. In Jesus' name, Amen and Amen. Ang ating pong pagninilayan sa umagang ito ay matatagpuan sa Judges chapter 17 verse 5 na pinamagatang Micah establishes elaborate worship. Ang sabi po dito, "And the man Micah had a house gods and made an ephod and teraphim and consecrated one of his sons who became his priest." Dito po sa ating nabasa, si Micah ay gumawa ng sariling templo o sa madaling salita ay sambahan ng mga Diyos-Diyosan. Kabilang sa mga narito ay ang paggamit ng una, ephod. Ang ephod ay isang uri ng sagradong kasuotan na madalas binabanggit sa lumang tipan. Karaniwan itong inuugnay sa maraming o sa mga paring Israelita, particular na sa pinakapunong pari o high priest. Ang ephod ay isang banal na kasuotan sa lumang tipan na sumisimbolo sa tungkulin ng pari bilang tagpamamagitan ng tao at ng Diyos at ginagamit din upang alamin ang gabay at pasya ng may kapal. Ngunit sa tekstong ating nabasa, ginawan ito ni Micah ng replika gamit ang ginto at naging sanhi ng maling pagsamba o idolatry ng mga tao sa halip na maging instrumento ng tunay na paglapit sa Diyos. Pwede po nating i-search sa Google yung itsura nito para mas magkaroon po tayo ng idea. Pangalawa, teraphim ay isa namang salitang Hebreo na tumutukoy sa mga idolo ng pamilya, Diyos-Diyosan sa tahanan o estatwa ng mga ninuno na karaniwang ginagamit noong panahon ng lumang tipan sa sinaunang malapit sa silangan o ancient Near East. Kabilang ilang pamilyang Israelita. Kung ang ephod ay banal na kasuotan para sa tunay na pagsamba sa Diyos, ang teraphim naman ay madalas na inuugnay sa mga pagano o maling ritual. Noong lumang tipan, ito ang paniniwala nila sa teraphim na ito ay magdadala sa kanila ng una, proteksyon at swerte, pangalawa, karapatan sa pamana, pangatlo, panghula. Ang teraphim ay laging tinitignan sa negatibong paraan dahil labag ito sa unang utos. Bawal ang sumamba sa ibang Diyos o gumawa ng mga idolo. Iniuugnay ito sa kasalanan ng pangkukulam at rebelyon na matatagpuan sa 1 Samuel chapter 15 verse 23. Noong nagkaroon ng malawakang reforma sa pananampalataya si Haring Josias, isa ang teraphim sa mga ipinasira at ipinalayas niya sa lupain upang ninisin ang Israel. Ikalawang Hari, chapter 23, verse 24 po natin iyon matatagpuan. His son became one of his priests. Dito, may involvement na ang kanyang anak sa kanyang maling pagsamba dahil bilang isang pamilya, ang magulang ang nagtuturo at unang impluwensya sa mga anak. Kaya kung mali ang kanilang pagsamba, ay maiaangkop din sa mga anak. In summary po, kung ang ephod ay kasuotan ng lehitimong pari ng Diyos, ang teraphim naman ay mga anito o Diyos-Diyosan sa bahay na ginagamit sa paganong tradisyon at panghuhula. Sa ating pong conclusion, maging po sa panahon natin ngayon, maraming ganitong klaseng mga Diyos-Diyosan na katulad sa ating nabanggit. Umiikot ang kanilang buhay sa maling paniniwala. Kaya mapalad ang taong nakikinig at sumusunod sa salita ng Diyos sapagkat nalalaman natin ang tama sa mali ayon sa Lucas chapter 11:28. Ang saligan ng ating pagsamba sa tunay na Diyos ay malaman ang katotohanan sa sinasabi ng Biblia. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Juan chapter 8:32. At ano ang katotohanan? Sabi ng Panginoong Jesus, I am the way, the truth, and the life. Sabi sa John 14:6 po, di ba? Kung makikilala natin si Jesus at tatanggapin bilang Diyos at tagapagligtas, mapapalaya tayo sa maling pagsamba. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. John chapter 4:24. Kaya
Kaya patuloy nating tuklasin ang sinasabi ng Biblia upang ito ay ating matutunan at masunod ng lubusan. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat sapagkat ipinakilala at binuksan mo ang aming isip, ang aming mga mata, ang aming mga spiritual eye, Lord, upang makilala ka. Salamat pinili mo kami, salamat kinahabagan mo kami, salamat ipinakita mo sa amin ang katotohanan ng totoong pagsamba na kami ay dapat sumamba sa iyo lamang, Panginoon, at hindi sa mga Diyos-Diyosang ito. Salamat, Lord, dahil ang aming buhay ay nakatuon sa iyo at hindi sa mga swerte, sa panghuhula at anumang mga bagay na mayroon ang sanlibutan. Salamat, Panginoon, dahil hinipo mo ang aming puso. Salamat, tinuruan mo kami. Salamat sa iyong salita, ginabayan mo kami at nagkaroon kami ng direksyon. Tinataas po namin ang lahat ng papuri at pagsamba sa iyo sa pangalan mo, Jesus. Amen. Muli po, maraming salamat sa inyong pakikibahagi sa ating tinapay mula sa langit ngayong umagang ito. Patuloy po nating pagnilayan ang salita ng Diyos sa araw-araw. Samahan niyo po kami sa araw ng bukas sa pagninilay ng kanyang salita at huwag po nating kalimutang i-share ang ating video na ito upang ang lahat po ay mapagpala. Salamat po at pagpalain po tayong lahat at magandang umaga.